Boxing update mga tol, Terence Crawford sumagot na kay Canelo. Sinabi ni Canelo na wala siyang mapapala kay Crawford at walang makukuhang credit. Ito naman ang naging sagot ni Crawford. Natatawa na lang ako kay Canelo. Ang daming dahilan, takot lang talaga sa akin. Si Canelo ay nakikipaglaban sa mas maliit sa kanyang buong karera. Gumawa si Canelo ng sarili niyang catchweight sa loob ng maraming taon. Nakalaban ni Canelo ang isang mas maliit na Floyd Mayweather, Amir Khan at Jermell Charlo. Bakit ayaw niya akong labanan? Sabi niya easy work lang ako, 'di ba? Kung easy work lang ako, edi easy money lang sa kanya. Bakit gusto niya pa rin ng $150 million para lang labanan ako? $150 million ang demand para sa isang mas maliit at easy fight lang sa kanya. Ito ang tunay na ebidensya na isa akong banta sa legacy ni Canelo. Kailangan mo pa talaga ng $150 million upang labanan ako. Nakakatawa ka talaga Canelo, promise. Ayan mga tol ang bagong banat ni Terence Crawford. Mapapanood ang buong interview niya sa Porter Podcast ni Sean Porter. Grabe naman kasi ang demand ni Canelo, 150 million kay Crawford at 200 million laban kay David Benavidez. Kaya umayaw na lang si Turki Al-Sheikh sa mga demand ni Canelo. Wala raw ibang promoter na magbibigay niyan kay Canelo dahil maliwanag na overprice. Samantala, former 6th Division Champion Oscar De La Hoya hindi na rin nakatiis kay Canelo Alvarez kaya binanatan niya ito. Sinabi ni Oscar, nagkakamali ka ng binangga Canelo. Si Turki Al-Sheikh pa ang binangga mo. Mayabang ka talaga Canelo, overpriced kang kupal ka. Kaya pati Saudi Arabia umaayaw na sa kakupalan mo. Sinusubukan ni Turki Al-Sheikh na ikasa ang mabibigat na laban para sa mas magandang muka ng boxing. Alam ni Turki Al-Sheikh na gusto ng fans ang Canelo versus Benavidez kaya niya sinusubukang makipagnegosasyon sa iyo. Pero anong ginagawa mong kupal kang Canelo ka? Tinataas mo naman ang presyo mo, mayabang at takot ka lang talaga. September 14 ang laban mo kay Edgar Berlanga. Kasabay niyan ang UFC debut sa Sphere Las Vegas. Bagong bukas lang ang Sphere Las Vegas at marami ang nag-aabang dito. Sa September 14, UFC debut, pinondohan niya ni Turki Al-Sheikh. Kaya nagkakamali ka ng binangga swapang ka. Sabay senyas ng finger si De La Hoya. So it turns out, I'm not the only one who thinks Canelo is an arrogant piece of... because he's outpriced himself so much that the Saudis don't even want to deal with him. Canelo, you're really making the wrong enemies. Sa ibang banda naman mga tol, bakbakan ni Crawford at Madrimov hindi nga po naging matagumpay ayon sa mga report. Ang Crawford-Madrimov card sa Los Angeles noong nakarang linggo, ang unang Riyadh season event ang nilagay ng Saudi sa US, ay malamang na nawalan ng higit $10 million. Ayan mga tol, hindi raw naging matagumpay ang naging bakbakan ni Crawford at Madrimov. Mababa ang sales at posibleng nalugi ng mahigit sa $10 million. Bigatin din kasi ang nilagay sa undercard laban ni Pitbull Isaac Cruz at si Andy Ruiz. Sa ibang banda naman, Rukiyaan po na nakalaban ni Pacman sa exhibition sa Japan. Bumisita nga po dito sa Pilipinas at dinayo mismo si pambansang kamao Manny Pacquiao. Ayan mga tol, nakabanding nga po ni Pacman si Rukiyaan po at naglaro pa sila ng chess. Malaking tulong rin kay Rukiyaan po ang nangyari dahil naipakita niya ang skill sa boxing.